tanghali, Luzon, Visayas, Mindanao. Si Kalahing Sampan na naman, no? Maghatid naman sa inyo ng sariwa at napakainit na balita, mga kalahi, no? Regarding po ito sa isang batang congressman na talagang sinuspindi at walang sahod na matanggap, no? Walang allowances na matanggap dahil siya po talagang guilty po siya sa salang sedisyon, no? Sedisyon at yung pagpo-post niya ng mga malalaswang larawan diyan sa kaniyang social media post or social media account, no? Kaya ang pangalan niya ay si Kiko Barzaga, no? Siya po ang isa sa isang batang congressman na hindi natin alam ano talagang klaseng bata na yan dahil hindi natin naintindihan kung may tama ba talagang batang ito or siya ba po'y may problema sa kanyang pag-iisip dahil parang hindi naman yata normal ang kanyang kilos, hindi normal ang kanyang mga post dyan sa social media. Kaya napatanong po ang maraming tao kung itong batang ito, itong congressman na ito ay siya may isang may normal ba na pag-iisip, no? Kaya maraming mga komento sa atin pong mga kababayan dahil sa kaniyang ugali na ipinapakita, no? Na siya sana ay representative sa kanila pong 4th District sa Cavite. Ito pong si Kiko Barzaga, no? Ang edad niya ay nasa 27 years old na siya, no? Kaya sa tingin ko ay parang hindi pa matured ang pag-iisip kasi may anak naman ako na mga 30 years old na. Noong 27, 26 pa yung anak ko, yung pinakabunso kong anak ay napakarespetado, magalang, no? Napakagalang na mga kasi depende yata yun sa environment, depende yata yun sa kapaligiran o ano kaya o sino kayang mga kababata ng itong congressman na ito noong bata pa siya. Dahil hindi naman natin masasabi na ang mga magulang niya ay nakukulangan sa pagdisiplina or pagtrain sa kanya. Dahil sa tingin ko ay mayroon naman itong iyaya. Baka naman ito talaga ay ugali talagang batang ito na napaka kumbaga ano siya, no? Yung may ano talaga, may karakter talaga siya na may karakter yata itong batang ito na talagang hindi talaga ma-control. Kasi yun talaga ang kasi mayroong sinabi ang kanyang magulang, nanay yata yun, na nahirapan sila sa pag-control sa bata nito, no? Yung tatay nitong Barzaga, Kiko Barzaga, parang nawala na, pumanaw na, pero parang natatandaan natin na itong bata pa to, parang nagpapakita ng kabastusan, no? So may deviant behavior talaga itong batang ito. Kaya lang, pinili siya sa kanilang distrito. So wala nang makapipigil, no, dahil siya ay pinili na, voted siya majority sa mga tao diyan sa Cavite 4th District. Kaya wala na napili na siya. Kaya lang baka naman marami talagang mga nagsisisi, marami talagang kumbaga nagugulat na ang kanila pa palang binoto ay parang hindi tugma at hindi tama or matino ang pag-iisip. Sabihin na lang natin na parang hindi pa matitino ang pag-iisip o baka naman may pagbabago yan, no? Kapag ma-mature na yata ang edad. Kasi 27 years old na siya o siya ngayon. So yung edad na yan parang matured na yun . Now, dito tayo mga kalahi kung bakit itong taong itong batang congressman na si Kiko Barzaga or bakit siya ay suspendido, no? Kahapon, no, nagdeklara at ito po'y na pagmataan na siya po'y guilty sa kanya pong at saka inamin naman niya, no, tinanggap naman niya ay he said sa kanya pong talumpati na I accepted the decision of the committee, he said, no, sa sabi niya. Now, or suspendido, no, itong batang congressman na si Kiko Barzaga, no. Mga kalahi, kasi mahirap naman na magsalita ako dito na hindi ninyo makikita kasi baka na may marami pang mga tao, may marami pang mga hindi talaga nakakilala sa batang ito or hindi talaga alam ang klaseng ugali kung nang mayroon itong batang ito.
Kaya nais ko talagang ipapakita sa inyo itong tinatawag na Facebook post niya. At balita po ito sa teleradyo yata, no, kung hindi ako nagkakamali, no. Ito po ibinabalita dahil siya po suspendido na, no. So panoorin natin itong video na to. Kayo po na nakaupo, subukan nyo namang tumayo. At baka mamyaw-meow-meow. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Huwag ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Naging kontrobersyal si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga sa mga video na ito na siya mismo ang nag-post sa kanyang social media pages. Mga post ni Barzaga ang basehan ng committee report ng House Ethics Committee na pinagtibay kahapon sa plenaryo. Inirekomenda ng komite na suspindihin si Barzaga dahil sa ilang social media post niya na umano'y malaswa, nakababasto sa ibang opisyal ng gobyerno at nagsusulong ng pagkakawatak-watak. Okay. Yun mga kalahi, nung nakikita natin, napanood natin kung ano talagang klaseng ugali, mayroon itong isang congressman, batang congressman na si Kiko Barzaga, no? Siya po ay talagang makikita natin dyan na parang nasa loob siya ng session hall ng kongreso. Ay kung tingnan mo, iwan natin kung saan, ano ba, matitino pa ba ang pag-iisip sa batang ito, no? Okay lang, no, kung talagang palabiro siya, pero sa atin pong pag-uunawa o sa atin pong obserbasyon ay parang iba talaga ang takbo, no, ang kanyang isip. Kaya mapatanong po talaga ang bawat tao na makakakita sa kanyang ugali, no. Kaya dito natin, no, na ito po bakit siya ay suspendido, itong si Kiko Barzaga, dahil daw sa kanyang mga social media post, no, na umano ay malaswa, may mga malalaswang mga picture, mga larawan na pinupost niya na siya po involved siya sa kanyang sarili. At ito po hindi po talaga ito magandang asal kung ikaw po isang representative, ikaw po pinili, elected official ka, na dapat sana pag elected official kailangan ito noble po ang tao at kailangan po talagang maingat at siya po magalang at hindi bastos. Atin pong napanood na ito pong kanyang mga pinupost sa social media ay nagpapatunay na siya ay klaseng bata na parang walang guidance sa mga magulang. Kung mayroon mang guidance yata sa mga magulang, ay parang sa tingin ko itong klaseng bata ay mayroong sariling mundo na hindi tumanggap kung ano yata ang mga advices or instruction sa kanyang mga magulang. Kaya mga kalahi, atin pong nakikita at napanood ang balita na ito po yung batang si Kiko Barzaga, nagyayabang daw siya sa kanyang yaman, no? Mayroong post sa kanyang social media account na nagkaganon siya sa mga bandol-bandol na pira, no? Bandol-bandol na pira. No, para talagang nagyayabang, no? Bakit naman ipagyayabang mo yung yaman mo? Ay para kang hindi talaga matino ang pag-iisip, no? At sabi po raw, ang malaking dahilan bakit siya po isinususpindi sa Kamara dahil ito pa lang si Kiko Barzaga ay nag-uudyok ng sedisyon laban sa gobyerno. Iyon ang pinakabigat na sala. Yun ang pinakabigat na dahilan bakit talaga siya ay isususpindi, no? Dahil siya po ay nag-uudyok ng sedisyon. Ano ba? What is sedition? Ang sedition po mga kalahi, ito po ay conduct or a speech inciting people to rebel against the authority of a state or monarch. Yun ang word na sedition. Kumbaga, ini-encourage mo yung mga tao para magrebelde laban sa otoridad, laban sa gobyerno, laban sa administrasyon. Yun ang sedisyon. Ang sedisyon, parang ito'y isang behavior or language or behavior intended to persuade other people to oppose the government and change it. Yun ang word edition. Mayroon talagang ugali para mag-udyok sa mga tao na lumaban, mag-oppose sa gobyerno. Yun ang word na sedisyon. At ito yan po'y constitutional na talagang paparusahan pag ang tao po'y mag-uudyok sa mga tao para magrebelde sa gobyerno. Hindi dapat magrebelde ang tao. Dapat pag ikaw po'y rebelde, kalaban ka sa gobyerno, huhulihin ka talaga sa gobyerno. Hindi wala ka talagang laban dito dahil mayroong authority ang gobyerno para ka huliin, para ka ikulong at para ka patatahimikin dahil walang silbi, walang bisa ang pag-uudyok mo sa mga tao. Ikaw ang bukal ng mga rebelding nasa bundok.
nang pumunta ka, pumasok ka sa politika, pumasok ka dyan, nagiging leader ka sa 4th District sa Cavite, tapos rebelde pa pala ang ugali mo, no? Tulad ka ng mga taong nasa bundok, at huwag kang magugulat at huwag kang magtaka kung bakit ka isuspindi. Mabuti na nga sa'yo, dapat sa'yo, ipapailan ka ng kaso, tapos talagang makukulong ka dahil rebellion yung ginagawa mo, Batang Barsaga, no? Sorry to say that to you, dahil ikaw po'y talagang bastos ka talaga, yung nilapitan mo si Sandro, kung ikaw po'y kumikilala na kayo po'y kasama dyan sa kamara, kayo po'y dapat sana sa kamara, sa House of Representatives, may respeto sa isa't isa, no? Wala pong awayan sana sa inyo, dapat sana kayo ay magtatanggol sa isa't isa sa inyo dahil magkasama kayo dyan bilang isang pamilya dyan sa House of Representatives. But ikaw ay pumasok ka dyan sa isang House of Representatives na para kang kaaway, pumasok ka na parang angel na itim para gawin mong panggugulo, pamamastos at saka pangiinsulto sa kapwa mo kongresista, no? Yun ang ginawa mo ni Sandro Marcos, napaka-bastos mo, parang kaedad lang yata kayo ni Sandro Marcos, pero tingnan mo si Sandro Marcos kung gaano kagalang ang batang ito, nagpakita pa sa'yo si Sandro Marcos ng mabuting asal, pero tingnan mo ang sarili mo, napaka-bastos mo, kaya nga nag-react ito si Representative Dr. Congresswoman Garim, no? Kaya nga pinagalitan ka ni Garim, no? Kaya mga kalahi, huwag kayong magtaka at huwag kayong magulat at huwag kailangan mapanuri po kayo dahil may mga balita at may mga vlogger dyan nagkukontent about ni Barsaga ay para ipagtanggol nila si Barsaga at ipoprotect nila at para kampihan nila si Barsaga, at kailangan makikita ninyo, mapanood ninyo kung anong klaseng batang ito. Hindi pa siya dapat o karapat-dapat isuspindi dahil bastos at saka kitang-kita ang kaniyang mga post sa social media, mga kalahi, no? So hindi na ayon o nararapat bilang isang leader, bilang isang mambabatas, ang asal mo bilang isang mamabatas na nagkakasira ka sa reputasyon, dignidad at integridad ng House of Representatives, no? Nagpapakita ka sa kabastusan mo dyan, nagpapakita ka na parang hindi matitino yung isip mo, no? Kailangan kang matuto dong Barsaga, no? Yung edad mo 27, baka na pag 28 years old mo na ay talagang mabago na yung isip mo. Kaya lang mahirap talaga, baka na may problema talaga, no? Hindi ka naman namin inakusahan na ikaw po medyo yung utak mo. Kaya lang hindi pangit yun, hindi magandang asal, hindi yun nararapat na asal bilang isang mambabatas, no? Itong mga kalahi talaga ay mayroon siyang statement para or against sa ni PBBM, no? Kung atin po napanood at narinig ang sabi ni Kiko Barsaga, sabi niya, I accepted the decision of the committee but I maintain my stance that President Marcos must be held accountable for his crimes. Too many people have died and too much money was plundered from the Filipino people. Tingnan mo yung pagkasabi ng batang ito na si Kiko Barsaga, no? Tinanggap daw niya ang desisyon sa komite, yun sa Kongreso, sa Kamara, but nananatili daw ang kaniyang kinatayuan na ang presidente daw na si Marcos, si BBM, kailangan talagang mananagot sa kaniyang nagawang krimen dahil daw marami daw mga taong namamatay at marami ding pera na ninakaw galing sa mga Pilipino o sa taong bayan. Yun ang akusan niya ng presidente. Unawain at intindihin ninyo kung mayroon bang or nasa hulog ba itong asing pag-iisip na pinagbintangan niya ang presidente na ang presidente daw ay kailangang managot or accountable sa kanya daw crimes. Ano bang krimen na nagawa ng presidente? Sa mga nasalanta ng mga lindol, nasalanta ng Bagyong Tino dito sa Cebu City, siya mismo ang lumapit, siya mismo ang pumunta at inasikaso through DSWD at kanya nakikita ang kalagayan at talagang tinulungan at talagang binigyan ng financial tapos mga ayuda. Yun ba ang tingin mo sa isang presidente na naawa at may malasakit? Tapos pagsabihan mong accountable for his crimes? Anong krimen ang nagawa ng PBBM? At saka yung sabi mo, marami daw tao na namamatay dahil sa mga kalamidad, dahil sa bagyo, no? O sa lindol, o bagyo talaga ang nito dahil ang kanya talagang pinaringgan, kanya talagang inisip dito itong flood control, maraming namamatay. Ano bang kasalanan ng isang presidente na walang malay kung ang budget dyan sa flood control sa bawat province, sa bawat syudad, sa bawat LGU, ano bang malay niya kung saan nilagay ang project, saan nilagay ang budget o baka binulsa? Kaya nga mismo ang Pangulo, ang presidente, ang nagbulgar sa kanyang suna at inumpisahang inimbestiga at marami na rin nakukulong dahil talagang offensive na siya, nahabulin talaga ang mga magnanakaw. Ngayon pagsabihan mo siya na siya ang dahilan na maraming namamatay at saka marami daw pira na ninakaw galing sa mga Pilipino. Bakit mo pagbintangan ang isang presidente na siya ang nagpupuksa sa mga katiwalian ng mga politiko?
Kaya nang hinahabol at saka ikukulong ang mga sangkot dito ng mga politiko. Mag-antay lang kayo. Itong mga malalaking isda na sinasabi nila na hindi pa nakulong, antayin ninyo ang ilang mga weeks, ang ilang mga buwan. Talagang aaksyonan yun dahil walang sinasanto, o walang kapatid, walang kamag-anak, walang kaibigan, walang sinasanto ang ating presidente. Makikita niyo yan sa pagdating ng ilang mga buwan. Antayin niyo lang ang arrangement sa ombudsman na si Remulla, no? Oh. Yun lang ang antayin niyo. Kaya itong si Kiko Barzaga, wala sa hulog at hindi matitino ang iyong pag-iisip. Dahil bastos at napaka walang bisa ang pag-akusa mo sa presidente na siya ang dapat managot. Anong dapat managot? Na yung mga, kung atin po talagang suriin, yung mga flood control, dati noon pa yun, lalo na sa panahon ni Duterte, binulgar yun ni Duterte na napakaraming ghost project dyan. Tapos maraming pira ang nabudget dyan, tapos ghost project, hindi talaga ginagawa, binulsa ang pira. Tahon pa yun ni Duterte. Pagkatapos na presidente na si Bongbong, ganun pa rin ugali ng mga politiko, ganun pa rin ugali ng mga sangkot sa mga flood control scam, flood control corruption, kaya ang ating presidente mismo ang umaksyon, no? Kaya nakikita natin na inimbestiga at marami nang hinuhuli at nakukulong, no? So, yun mga kalahi, dapat nating maintindihan at maunawaan na ito po'y constitutional at ito po'y karapat-dapat isuspindi. Mabuti na nga, suspension lang yun 60 days suspension lang yun. Kung dapat sana talagang ito po'y tong batang ito, dapat hindi talaga kailangan ito sa Kongreso, hindi ito kailangan magiging leader sa distrito dahil walang ambang ito, yabang-yabang sa pira. Tapos yun ang tong batang ito, ang kaniyang mahilig at ang kanya talagang expert, yung pag meow talaga Yun lang ang expert niya. Sana ikaw, Kiko Barzaga, no? Focus ka na lang sa mga pusa mo diyang inalagaan mo, tapos makipaglaro ka na lang dyan sa meow mo, kasi hindi ka karapat-dapat na maging politician, hindi ka karapat-dapat na magiging congressman sa inyong distrito. So dito na lang tayo mga kalahi, no? Natapos na naman at huwag nating kalimutan ang pag-subscribe, pag-like, pag-share sa atin pong vlog ngayong araw na to. At iiwan ko sa inyo ang isang mensahe na nagsasabi sa Roma Kapitulo 13 verse 1 up to 3. Sabi doon ni San Pablo na sumunod kayo sa gobyerno, no? Dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. Ang Diyos po'y natatag dito, at kung sino mang lumalaban sa gobyerno ay lumalaban ka rin sa Diyos. Kaya hahabulin ka talaga ng gobyerno dahil ito ang kalooban ng Diyos. God bless sa inyo mga kalahi. Mag-ingat at mahalin natin ang bansang Pilipinas.